My name is Desiree Arenas, and I'm thrilled to be your guide on this journey. A little bit background about myself. Dati, nag-online selling ako ng pre-love clothes and then nagre-resell ako ng Transformed na pagmamay-ari ni Dave, ng Honest Glow Dave or David. Not sure na sa name. Pero, ayun, yung parang stepping stone ko kung bakit ako naging social media manager. So, aside from that, nag-enroll din ako sa mga courses like Pro VA, Virtual Work PH, and sa mga pa-workshop, mga free workshop ni Miss Thea. So, sila-sila yung mga nakatulong rin sa akin before bago ako maging social media manager. And then, yung client ko is from the US. So, originally, hinire niya ako as social media manager na wala pa akong experience. Tapos, eventually, tinrain nila ako maging video editor. So, dun na-hone yung skills ko sa SMM and video editing. Kasi, inallow nila ako na without having a professional experience when it comes to social media management and video editing. So, I hope na kayo rin katulad ko na nangangarap lang maging VA, mag-work from home, ay ma-achieve nyo yung goal nyo na maging isang social media manager or video editor or kung ano pang niche yan. You can learn this at your own pace while building a strong foundation in the latest digital tools and techniques. So, you have the support every step of the way. I'm here. So feel free to reach out with your questions you may have. And then meron ba lang times na nag-hire kami ng mga video editors pero yung hinahanap ng client ko is at least marunong mag-edit ng Alex Hermosi style. So ayun, pag-aralan nyo yun, ilagay nyo yung mga sample works nyo sa Google Drive and then isend nyo yung Google Drive link. Make sure lang na yung sa restriction, dapat hindi siya naka-private para makita namin. So, usually, pag may maghahanap na client, usually ang kinukuha niyan is 1 to 2 video editor. So, depende sa client. Pero, ituturo ko rin sa inyo kung saan pa pwedeng mag-apply aside from yung sa company namin. So, ayun lang. Tulungan tayo dito, okay? I'm so excited to see you grow and achieve your goals. How to become a virtual assistant. So, eto na. Gagawan ko na po siya ng content. Pero, sana po mag-research din po kayo para mas ma-expand pa po yung knowledge nyo about it. Kasi ito, super simple lang po ng pag-i-explain ko para lang po magkaroon kayo ng idea kung paano kayo magsa-start. This job right for me? So, bago natin yung sagutin, syempre, alamin po muna natin kung ano ang virtual assistant. So, hindi na po natin lalaliman ang pag-explain. Ito po ay isang self-employed worker na nagwo-work from home at nagpo-provide ng services sa iba't ibang client na may mga businesses. And mostly, admin task po ang ginagawa ng isang virtual assistant. Pero iba-ibang klase po yan. At kung iisa-isahin po natin, baka sa susunod pa po tayo matapos. So, naglagay po ako ng ilan dyan. Real estate VA, shopping, e-com, bookkeeping, general VA, social media VA, customer service, medical SEO, web development, audio and video editor, appointment setter. At sobrang dami pa po niyan. I-research nyo po sa Google, hanapin nyo po isa-isa yung job description niyan. Ang dami nyo pong makikita. At kayo na lamang po ang mamili kasi sobrang dami po talaga niyan. So ako, ang napili ko po is yung social media VA kasi siya po yung nag-match sa aking interest, skills, and experience. So, ganun din po yung gawin nyo. Kumuha po kayo ng papel. Tapos, pag nakapag-research na po kayo ng iba't ibang niche, tapos yung job description, yung mga task, alamin nyo po kung saan po kayo komportable. Tapos, isa-isahin nyo po yung interest, skills, and experience nyo. Tulad ko po, mahilig po akong mag-edit sa Canva ng mga pictures, ng mga videos, mag-post sa iba't ibang social media platforms. Tapos, kahit hindi naman ako professional, alam kong kaya ko pong mag-edit. At sobrang natutuwa po ako sa mga results. Masaya po ako at ito po talaga yung niche na comfortable ako. Na magaan ko siyang nagagawa kasi alam mo yun. So, kapag naisa-isa nyo na po yun, alamin nyo yung experience nyo, skills, passion, alam nyo na rin po kung ano yung mga services na mai-offer nyo. I-list down nyo lang din po sila.
So, yan. Tapos na tayo sa part 1 kung saan nalaman natin kung ano yung virtual assistant at kung ano-ano pa yung klase nito. Tapos na rin natin malaman kung paano tayo mamili ng niche. Yun yung pag-identify ng skills and experiences natin. Tapos kung paano tayo magde-decide kung anong services ba yung ma-offer natin. So, next na ang pag-take ng training courses. So, ako, yun yung ginawa ko, pero pwede din naman kayong maghanap ng mga tutorial sa YouTube. Tapos, meron din namang mga free training courses. Ako kasi, nag-attend ako ng paid training dahil mas gusto ko siya na live. Yung mga free training courses kasi kadalasan, yun yung mga self-paced training, yung mga recorded videos. Pero may iba rin naman na nagpapa-live training. So, hanap lang din kayo. Marami yan sa Facebook groups. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga tinake ko, meron akong content about those courses or yung mga inatinan ko na mga training. And don't worry kasi may mga certificates naman yan na pwede nyong ilagay sa portfolio nyo. So, I suggest na mag-take kayo ng training courses kasi kahit may bayad pa yan, kung malaki naman yung balik sa'yo, 'di ba? Sobrang worth it na yan. Tapos, pagkatapos nyo mag-take ng training courses, sali kayo sa mga Facebook groups, hanap kayo ng study buddy nyo. Kadalasan dun sa mga Facebook groups, andun yung mga experts na, mga may experience na sa VA. Nagpo-post sila ng mga tips, tutorials, and meron din nagpo-post ng mga available jobs for newbies and experience na din. So, yun. And nakakatuwa rin na may kaibigan ka about sa niche na gusto mo kasi at least kahit papano you get to share your knowledge and yung friend mo rin na may knowledge na about some tools. Like for example, ikaw may knowledge ka na about sa Canva, pwede mo i-share sa kanya. Tapos siya naman, may knowledge siya sa pag-input ng data sa Excel. Alam niyo mga formula, o 'di ba? Share lang. And then leverage past experience. So yung mga galing sa BPO and corporate world, marami na yan mga tools na ginamit like Google Meet, Slack, Forms, Sheets. So, pwede nyo yan i-add sa portfolio or CV nyo. So, ayan, tapos na tayo sa part 1 and 2. Summarize ko lang yung part 2. Take training courses, join Facebook groups related to your niche, leverage past experience. So, yung mga may experience sa Google Forms, Slide, Sheets, Slack, Zoom, pwede nyo yan ilagay sa inyong resume or portfolio. At take advantage nyo yan, yung mga tools na nagamit nyo before kasi mas mapapansin kayo ng client or mga VA companies. So, next, obtain necessary equipment. So, kadalasan, nire-require talaga na may stable internet connection ka at computer or laptop na at least i3 4GB. Pero may iba naman na VA companies na sila yung nagpo-provide ng equipment. So, pero hindi lahat kasi kadalasan, dapat talaga may equipment ka bago ka nila i-hire or i-interview. Tapos, syempre, noise cancelling headset, webcam. Minsan pa nag-a-ask sila ng workspace mo na picture kasi gusto nila comfortable ka at saka hindi maingay sa paligid mo habang nagtatrabaho ka. Tapos, ang next dyan, i-update na natin yung resume or portfolio natin. So, madali lang naman gumawa ng resume tsaka portfolio. Sa portfolio, yung mga sample works mo, ilagay mo dyan, mga certificates. So, kung wala ka pang sample works, maraming templates sa Canva. Lahat naman din ng nilagay ko sa resume and portfolio ko, inedit ko lang sa Canva. Sobrang dami doon. Ikaw na lang yung magsasawa kasi dami mong option, promise. Tapos, set up your rate. So, para sa mga newbies, i-research nyo kung ano ba talaga yung tamang rate para sa role na ina-applyan nyo. Siyempre, yung piliin natin yung marangal na rate. Hindi mababa. Tapos, pwede naman taasan. Siyempre, mukha tayong mga pera diba? Pero ako kasi,
yung tama lang, hindi mataas, hindi din naman ganun kababa, basta above minimum. Ox na ako since experience naman din yung habol ko. At saka syempre, yung dagdag kaalaman na rin. Kaya, ayun. Research, research, research. Tapos create an online presence, gawa kayo ng LinkedIn, online jobs page, sumali kayo sa mga groups, andun lahat ng mga clients na naghanap ng VA. So, yan, start client prospecting. Gawa kayo ng magandang cover letter para mas mapansin kayo. So, yun lang. Love and follow for more. Sabay-sabay tayong mag-grow. Love, love!